Isang matinding balita ang bumulaga sa ating mga manggagawa. Inilabas na ang mga bagong ebidensya at dokumento kaugnay sa isinusulong ni Atty. Vic Rodriguez na tuluyang gawing tax-free ang sahod ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Rodriguez, hindi na makatarungan ang laki ng kaltas sa mga empleyado habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang layunin, iuwi ng buo ng mga ama at ina ng tahanan ang kanilang pinagpagyiran ng walang bawas mula sa gobyerno. Marami ang nagtatanong, ito na nga ba ang solusyon sa kahirapan? O isa lamang itong pangarap? Pero sa hawak na ebidensya ni Atty. Vic, mukhang seryoso ang laban na ito para sa bulsa ng bawat Pilipino. Ano ang panig nyo rito? Suportado nyo ba ang tax-free salary? To 30 to 40 million na discrepancy daw ho di umano sa salin ni VP Sara. Pero itong bilyon na maleta na to, pambihira, oo. Ayan o mga kababayan, kasi ano yan parang lalamove yan merong proof of delivery at yaan ang kanila sigurong isinend dun sa kanilang tag dito, group chat ito na, delivery, tapos na delivery. Na ano na namin sir, na-deliver na namin. Boss Saldi, okay na. Na-deliver na namin yung pera. Diba? Ganun lang ho yun mga kababayan. Kaya i-share nyo na ho itong video na to para doon sa mga nakukulangan pa. Pero kung tayo tatanungin dito sa PH Update, sobra pa sa sobra yung ebidensya at nalalaman na isiniwalat at tilinatag ng ating mga magigiting na Marines. At dito sa bahagi ng video natin na to, unay na ho muna natin. Itong tax-free na sahod para kasing yung tunog ika nga musika sa tinga ng marami sa ating mga kababayang manggagawa ngayong mga panahon na to. Tax-free na sahod. Gusto ho natin yan. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista ng ating maisog senatorial candidate ho natin sa 2028. Yan talaga ika nga nakikita ho natin na napakalaki ho na maiaambag niya sa sambayan ng Pilipino. At yung kredibilidad, ang kanyang ika nga paninindigan, nakita ho natin. Kaya ho na magtatanong, ba't sinusuportahan nyo si Vic Rodriguez? Bakit ganun? Bakit ganyan? Bago pa ho natin sinuportahan yan, si Atty. Vic Rodriguez, ika nga nakita ho muna natin na pinagkatiwalaan ho siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga noong mga ika nga sinisiwalat nila yung mga kabuktutan doon sa 2025 national budget. Yun una Doon nag-umpisa lahat ng kalokohan. Yang si Atty. Vic Rodriguez, si Congressman ang pangalan nun? Basta, yung congressman na taga Davao. Sila ho, yung mga kasama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung isinisiwalat ni Tatay Digong, ang mga kalokohan na yan. At yung ika nga hakbang ng maisog, ay siya sa mga huling organisasyon na naitayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa ho yang si Atty. Vic Rodriguez na mapahanggang sa ngayon pinagpapatuloy yung mga advokasya na ipinaglaban nitong si Tatay Digong noong nandirito pa siya sa Pilipinas. Kaya ganun na lamang ang suporta natin dyan sa mama na yan. At isa pa ho, dahil din ho doon siya sinabi nitong si Congressman Pulong Duterte, bago ka makalapit, makadikit kay Tatay Digong, magkakaroon ho muna ng background check. Kung ikaw magnanakaw, anak ng tokwa, doon ka pa lang sa pinto ng studio kung saan magpe-press con o magsasalita si Tatay Digong, ika nga markado ka na, hindi ka pwede kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung itong si Atty. Vic Rodriguez, isa ho sa mga ika nga nakasama ni Tatay Digong bago ho siya kinidnap. At isa din ho siya sa ating mga ika nga nung dun sa Villamor, isa ho sa mga talagang nag-effort para talagang kahit pa paano ma-resolve makuha itong si Tatay Digong sa kamay nitong si Torre. Isa ho yan, si Atty. Torion, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Delgra, sila ho yan Sila ho talaga yung talagang kitang-kita ho natin yung concern niya. At nandun ho sila sa Villamor Air Base noong nangyayari na yung mga kaganapan na yan. Kaya kung inendorso din ho siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gaba na seguin natin na to
Bottom line, isa ho siya sa ating mga ikakampanya kasama nitong si Atty. Rowena Guanzon. Ang talagang makikipagbalagbagan sa Senado. Sino pa? Atty. Rowena Guanzon, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jim Bondoc. Basta lahat nang i-endorso nitong si Vice President Sara Duterte. At kung alam natin kapanalig nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, huwag na ho tayong sumubok sa iba. Doon na ho tayo sa mga pinagkatiwalaan ni Tatay Tikong. Ito, rekta ho tayo kay Atty. Vic. So ito po yung ating topic ngayong hapon, tax-free na sahod o Yeah. tax-free ang sahod at blow bagets. Blow Alam bagets. ko pong maraming naghahanda. Unahin ko ho muna siguro para public service muna tayo sa kapakanan nung mga babiyahe, kung di man po nakalarga na, yung aalis pa lang, Ingat, o kaya ingat. ay yung bukas po na may nagpaplanong aalis. Blow bagets, ito pong blow bagets, Tuloy natin. tax-free na sahod. Yan. Kakasahod lamang po ng mga sumasahod tuwing kinsenas at katapusan. Ano ho yun yung blow bagets? Yun ho yung pag-check sa mga gasolina, hangin ng sasakyan, di ba? Yun ho yun, bago bumiyahe, dapat baterya, i-check ho yan. Ha? Kaso, nakauwi na ho lahat. Sana nakauwi ho kayo na matiwasay, walang nangyaring aberya, hindi tayo hindi tayo naperwisyo at di rin tayo nakapamerwisyo ng ating mga makakasabay sa daan. Rerekta na ho tayo doon sa tax-free na sahod. Yan ang gusto nating Gusto nating marinig sa mga punto de vista nitong si Atty. Vic. Okay? Tapusan kahapon. Ito po yung ating kahit pa po noong 2024 at 2025. Nung nakikita po natin na sinasalaula yung ating saligang batas, sinasalaula yung ating pambansang budget, tayo po'y nananawagan na. Bigyan naman sana ng reprieve. Bigyan naman sana ng pahinga. Bigyan naman sana ng kaunting luwag yung mga kubang-kuba na mga ordinaryong manggagawa. Kahit po negosyante, kahit po business owner, kahit po employer. Sapagkat nakita naman natin kung paano linustay ng kasalukuyang administrasyon yung trilyon-trilyong piso natin. Kanya po kanina nag-iisip ako, ano kaya ang maaring ibigay ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga ordinaryong Pilipino? I-discuss po natin ito. In the light of yung projection, natapos na po kasi yung buwan ng Marso at alam ho ninyo, nung February, ang inflation rate ng Pilipinas ay 2.4%. Sinasabi ng economic managers ng administrasyon ni Marcos na ito raw po'y pasok pa sa kanilang 2 to 4% inflation rate projection, yung 2.4%. Subalit, ayon po sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas na po ito ang kanila pong projection for March, itong kakatapos na buwan, maaari pong pumalo ng 3.1 to 3.9% ang ating inflation. Ibig sabihin, tumataas. Hihigitan niya yung 2.4% inflation rate natin last month, nung month of February. Ang kanila pong projection ngayong Marso, baka po sumipa ito ng 3.1, between 3.1 to 3.9. Bakit ito tataas? Apat na bagay lang humunang tingnan natin. Yung hindi maawat na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Wala po tayong magagawa dyan. Wala po. Wala tayong magagawa dyan. Except naghanda sana yung pamahalaan. Correct. Pero yung control po, wala tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa sa presyo ng produktong petrolyo. Maliban na lamang, tanggalin muna, pansamantala, yung VAT sa petroleum or fuel or diesel products. Yung excise tax po, maliit lang ang mababawas dyan . Mga 5-6 na piso ang mababawas. Dapat po tanggalin, kung may tatanggalin man, 12% na VAT na ipinapataw sa produktong petrolyo. But anyway, dito po muna tayo sa causes ng inflation, yung push. Why is it going upwards? Yung hindi po maawat na presyo ng produktong petrolyo, yung pagtaas po ng presyo ng bigas. Kaya hindi ba merong panukala na maglalagay ng price cap o yung price ceiling, 50 pesos kada kilo ng bigas. Hindi rin po
ganun kadali yan. Correct. Dahil kapag ka nag-impose ng price cap ang administrasyon ni Bongbong Marcos, history, yung kasaysayan, napatunayan na ho, pag may price cap or may price ceiling, nagkakaroon po ng kakapusan sa supply. Bakit? Wala pong negosyanteng namuhunan ang gustong malugi ang kanyang hanap buhay. Halimbawa, kung nabili niya ang kanyang inventaryo ng 53 pesos, halimbawa na lang, kada kilo ng bigas, tapos uobligahin siya ng pamahalaan na magbenta ng 50 pesos lamang, lugi na agad siya ng 3 piso. Hindi naman siya gobyerno. Kanya nga siya naging pribado at naghahanap buhay dahil gusto niyang kumita. At Correct. kumita ng marangal. Hindi kagaya ng mga nagnanakaw ng 1 trilyon piso natin diyan sa pamahalaan. Ano? Pangatlo, yung Meralco serviced areas, magtataasan at nagtaas na po yung singil ng kuryente. No? Dependent din po kasi sila sa presyo ng produktong petrolyo na nagpapatakbo sa kanilang mga sistema, sa kanilang kumpanya. Kaya ipapass on po nila yan sa mga consumer. At higit sa lahat, yung pang-apat, yung patuloy po na pagdausdos ng halaga ng piso. Kahapon nagsara ng 60.75, ngayon po ay kanina intraday trading, medyo lumakas ng bahagya ang piso. Hindi ko lang po natitiyak ngayon kung magkakano siya nagsara ngayong araw, na yan po ang ating magiging measure ngayon. Kanina po bahagyang lumalakas ang piso. Ngayon mo mukhang magsasara, please feel free to correct me, ng 60 pesos and 30 centavos. An improvement of mga 40 centavos. At least may improvement, pero bagsak pa rin no, at nakatawid na tayo sa 60 pesos ang halaga po. Ano. So pag nagpatuloy po yung inflation na papataas, ang projection po ng ilang mga eksperto, pagdating mo ng April, baka 5 to 5.1% na ang ating inflation rate. Ano ngayon po ang kahulugan ng 5 to 5.1? Pagka sinuma po nyo, nag-average po kayo, ilalabas na po siya sa 5% for the whole first 4 months of 2026. Meaning, mas mataas na po ito sa targeted 2 to 4% band ng BSP. Ito na ho, papasok na yung ating diniskurso, mga 2 linggo na po siguro ang nakakaraan, na ang magiging bunga ng unjustified attack of US and Israel on Iran, in the guise of yung kanilang uranium enrichment, pinipigilan, etc. Ang magiging epekto po natin, at least dito sa Pilipinas, sa ating mga Pilipino, ay yung tidal wave of inflation. Ito po ay ating naging pamagat 2 weeks ago. Ito na po yan. Hindi na po may tatanggi na meron na talaga tayong global economic crisis. Others refer to this as global economic meltdown. Nandiyan na yan, hindi na natin maiiwasan, hindi na rin may tatanggi. Hindi nga naitanggi na ni Bongbong kahit anong pilipit niyang propaganda eh. 'Di ba? Nagdeklara ng emergency, state of emergency pagdating po sa energy, And of course, kahit po dadanasin na natin itong tidal wave of inflation, wala pa rin plano si Bongbong Marcos. Absent pa rin. Absent ang plano. Panay propaganda lamang, PR optics ang ginagawa. Ang sinisikap niya na magbigay ng pahayag na kung saan kakalma ang mamamayang Pilipino. Kagaya ng na meron daw tayong sufficient supply or availability ng produktong petrolyo. Hindi na ho tayo sesegue Gusto ko lang hong ibahagi sa inyo yung mga punto de vista nitong ating future senator, Attorney Vic Rodriguez. Dapat sana, ngayong mga panahon na to, dyan sa Senado, hindi lang si Rodante Marcoleta ang nag-iisip ng paraan
Para kahit paano may bisyan. Ang ganda nung paano kala nitong si Senator Rodante Marcoleta. Meron naman tayong pwede palang pagkunan na mura. Bakit natin pinagsisiksikan ng sarili natin diyan sa na yan, diyan sa lugar na yan. Yung DOE natin, ang daming dahilan. Ang importante ho doon, yung kapakanan na sambay ng Pilipino pinaglalaban. Hindi kagaya ng ibang mga senador, hindi yung hindi ito yung maganda kung mag-materialize. Pero yung makita mo na ngayong mga panahon na to, nag-iisip ng kaparaanan kung paano mapagaan ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Ang mga nakaupong senador, kasi Malacanang, puro hadik yung mga nandyan, puro bangag yan. Wala tayong maaasahan dyan, di ba? Yung mga senador na lang. Kaso, mag-execute pa rin, mga executive, kung mga praning, mga bangag yung mga pinuno nila, di tayo makakaasa ng magandang output. Kaya naman, kung sakaling kung tawagin ho nila legislative oversight, di ba? Meron tayong mga senador na kagaya ni Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, Rowena Guanzon na talagang concern sa kapakanan ng sambayan na talaga nag-iisip ng kaparaanan paano mapagaan ang kabuhayan ng bawat isang Pilipino. Napakaganda hong bentahin na ho yun. Pagpasok ng 2028. Hindi ho Tuta Soto, Ping Lacson Boytago, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan. Wala ho yung mga yan. Ang iniisip lang ho ng mga yan, paano maibalik sa kapangyarihan yung kanilang mga kasama. Paano ma-overpower na naman nila yung pamahalaan. Paano na naman nila mahawakan yung mga mahalagang pwesto sa bansang Pilipinas. Pero mapaigi ang kabuhayan ng bawat isang Pilipino. Hindi ho iniisip yan ng mga nabanggit nating senador. Ito, hindi pa nga senador Diba? Hindi pa senador, pero yung mga ideya niya, yung mga gusto niyang mangyari, talagang paborable sa sambay ng Pilipinas. Hindi na ako gaano si segue dito kasi Attorney Vic Rodriguez yan. Ano pa bang natin dyan? Ano pa bang napakahusay napakalaki ng panghihinayang natin noong nagdaang eleksyon. No? Nadaan ho tayo. Hindi siya dahil talagang totoong nanalo yung mga nanalo. Si Rodante Marcoleta talagang nanalo yan. Di ba? Si Senator Bongo, Senator Bato de la, nanalo talaga yung mga yan. Di ba? Pero itong si Tuta Soto, nadaan ho yan sa COMELEC. Di ba? Kung paano pinanalo itong si Benny Abante, kung paano hinokus-pokus, yung strategiya, yung kagustuhan ng mga nasa Malacanang napapanalunin, ng mga nasa House of Representatives, napapanalunin itong mga individual na to, yun ho ang nangyari dyan. Pero para sabihin na itong si Atty. Vic Rodriguez, yung ibang mga kandidato natin, natalo sila ng fair and square, di ho tayo naniniwala dyan. Tayo ay naniniwala mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Marami sa ating mga kandidato ang nanalo, pero hindi ho nanalo dahil nga maraming kumalikot diyan sa mga boto natin sa COMELEC. Pantakin nyo, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, natapos na lang, nakaupo na't lahat-lahat yung mga katanungan ng ating mga kababayan. Bakit merong consolidation server? Bakit napakataas ng boto, bigla-bigla bumagsak? Hindi pa rin ho yan nasasagot mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Mag-eleksyon na tayo sa 2028. Tapos ganyan pa rin ho, hindi pa rin ho aklarado yung sistema, hindi maipaliwanag yung question ng mga kandidato ng mga panahon na yon. Pag nagkataon, hindi na pag-usapan yan bago mag-2028, malaki pa rin ho ang ating problema. Kasi tayo naniniwala, karamihan ng ating mga kandidato, isa yan si Atty. Vic Rodriguez, ang nanalo noong 2020, noong nagdaang taon, 2025 senatorial election. Pero dahil nga, malilikot ang kamay noong mga nakaupo ngayon dyan sa COMELEC, kaya ganun ho ang naging resulta. Di ho tayo naniniwala na nanalo itong si Tuta Soto, itong si Ping Lacson Boytago. Si Mama Aquino siguro, pag na natin, bigay na natin sa kanya. Pero Kiko Pangilinan, di ho tayo naniniwala. Kahit magpapaano ho tayo online survey tayo. Nakaupo na rin lang naman tong si Kiko Pangilinan. No? Sino hong iboboto nyo?
O eto, medyo bias tayo dito, syempre karamihan. Kaya nga gusto ko i-share itong video na to para mapunta ito sa mga marami sa ating mga kababayan. Sino iboboto nyo? Atty. Vic Rodriguez o Kiko Pangilinan? Kahit doon lang ho sa tanong na yun, alam na ho natin na nanalo yan noong 2025. Kaya mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, kung sakaling pagka hindi tumakbo yun si Atty. Vic, Atty. Vic, hindi pwede yun. Diba? Hindi pwedeng di yan tatakbo. Dapat tumakbo yan. Kasi yung susunod na administrasyon, kailangan niya ng magagaling na kapanalig dyan sa Senado. Ang problema ho, hindi naman sila nagsasabi ng totoo. Mabuti pang naging maingat sila sa ganyang mga pahayag dahil pag yan po, kung ilang araw man ang natitira sa inventaryo ng mga oil companies na may-ari pa silang makapagbenta ng produktong petrolyo at gasolina, magkakaroon na naman tayo ng pagpipila o rationing ng kung ano mang natitira sa inventaryo. Rasyon, no? Mahirap po kasi yung gagaransya mo that we have enough or sufficient fuel supply. Dahil ang problema po, tama yung sinasabi nila, hindi daw po problema ang production ng langis at supply. Tama, ang problema mo, saan ka kukuha ng supply? Dahil hanggang ngayon, sarado po yung Strait of Hormuz. At alam naman din ninyo yan, nanonood kayo ng international news, nagbabasa kayo ng mga international na pahayagan with emphasis on international dahil yung mainstream media natin, wala na po tayong aasahan dyan. Wala. At alam naman natin, nagbabanta din yung Houthis ng Yemen na isasara nila yung Bab el Mandeb Strait. Ano po yun? Yung po yun sa kabilang side naman ng Strait of Hormuz. Dalawa ho yan, ganun yun eh. Kung sa Strait of Hormuz, 20% po ng supply ng langis, pati yung liquefied natural gas ay diyan dumadaan. Sa kabilang side naman, 15% po of global maritime traffic doon dumadaan. Pag yan na isara din, whether in full or partially, lalo pong matitindi ang ang problema natin sa supply. So hanggat sarado itong Strait of Hormuz, 20% na agad ng supply ng langis sa buong mundo, bawas na po iyan. Diba? So magkakaroon talaga ng higpitan. Again, I'm drawing this from experience that we all experienced noong COVID-19. Di ba hindi tayo priority pagdating sa bakuna? Inuna muna yung mayayamang bansa bago dumating yung mga bakuna sa third world or developing countries kagaya ng Pilipinas. So ganoon din po rito. Bago tayo makakuha ng supply, uunahin ho muna yung malalaking bansa. Yung mga mas malalaking industriya. So importante na bago tayo magpunta dito sa mahabang break, dahil ngayon po magkikita-kita po tayo next week na dahil bukas Thursday, Friday wala po muna tayong live. Gagabayan ko lang ho kayo sa mga talagang importante usaping panlipunan na dapat po ninyong sana ay dalin po ninyo saan man po kayo pupunta. Kung kayo'y mamamasyal, kung kayo'y magbabakasyon, kung kayo'y uwi sa probinsya, magre-reunion, ito po yung gawin ninyong topic. Pag-usapan natin, hindi po pwedeng iwasan dahil nandito na po ang problemang ito. Yung sinasabing makikipag-usap o nakikipag-usap ang bansa natin, bansang Pilipinas, sa bansang Iran, ang binibigay po na ayuda ay nakakonsentrate doon sa mga nasa public transport sector. Yun daw po yung simula. Fine, maganda yan, wala tayong debate, tulungan. Dapat silang tulungan. Kaya lang yung ayuda, ano na ba? Yung estado ng ayuda, yung ating mga manonood at subscribers and followers na involved sa public transport, nabigyan ba lahat ng driver at operator ng public transport sa buong Pilipinas? Kung hindi, kailan? Yung mga tricycle operators and drivers, yung mga TODA, sila raw po'y makakatanggap ng 5,000 pisong ayuda after ng Holy Week. Next week pa ho kayo. Yung 5,000, ulitin ko yung 5,000 yan, wala na pong kahulugan yan
kukunin nila yan, marapat lamang. Pero pambabayad na lang nila yan ng mga nautang nila. Pag nabayaran na yung nautang nila, wala pa rin silang pang-krudo, wala pa rin silang pang-diesel, wala pa rin silang pang-gasolina. Bakit? Na-consume na ho, nabayaran na. Yun po yung sa public transport sector. Tanong, paano yung mga wala sa public transport sector? Paano yung mga ordinaryong manggagawa? Ano ho? Paano yung kagaya ninyo, kagaya ko, kagaya ng higit na maraming Pilipino? Anong ayuda o anong tulong ang ibibigay o ibinigay na ng gobyerno? Yung 50% na fair discount sa LRT at MRT? Paano yung hindi naman gumagamit ng LRT at MRT? Again, that is being parokyal. Kung LRT at MRT lang ang pinag-uusapan natin. Wala namang LRT at MRT sa Mindanao. Wala namang LRT at MRT sa Visayas. Wala namang LRT at MRT sa BARM. And yet, nakakaramdam sila ng hirap dulot ng sunod-sunod at hindi na makontrol na pagtaas ng produktong petrolyo na ang kasunod na po niyan, pagtaas ng presyo ng bigas, ng pangunahing bilihin, ng kuryente, ng lahat. So yun po yung tanong natin. May ayuda nga sa public transport sector. Nakakonsentrate initially sa Metro Manila. But again, that is too narrow a view, that is too narrow a perspective, that is too parochial. Paano yung outside of Metro Manila? Metro Manila lang ba nagtataas ang presyo ng produktong petrolyo? Paano yung hindi sumasakay ng MRT at LRT dahil wala naman trend sa Mindanao? Wala naman trend sa Visayas. Wala namang LRT at MRT dyan. So, excluded na agad sila sa benepisyo mula sa pamahalaan. Kaya ho dapat, yung aking nakikitang isa, tax-free na sahod sa lahat ng manggagawa para patas, para lahat makaramdam ng kaunting luwag. Kagaya po ni Azalina Garay Natalak. Nakakaloka sa transport lang binibigyan. Pero paano yung nasa construction? Wala. Grabe katanga talaga ang namamahala. No? Ganon din si Margaret Magsaysay. Tama ka po, attorney. Si Lisette Flores Kafranca. Good afternoon din sa iyo. Si EDC Sun Thunder. Attorney Vic, ubus na po ang pera. Nasa maleta na ang lahat. Tama yan, EDC Sun Thunder. That is why when I was thinking, ano ba ang dapat din gawin ng pamahalaan? Dahil sabi nga nila, mag-suggest kayo. Ang nakita kong isa, yung matagal na nating kinakampanya. Yung kampanya ko naman ho kasi, born out of what we have all experienced and still are experiencing. Ninanakawan po tayo araw-araw trilyon-trilyon piso. So, hindi po tayo makikipag-debate. Hindi po tayo makikipagtalo sa mga dalubhasa, sa yung mga ekonomista na hindi naman pwedeng dole out, hindi naman pwedeng bigay ka ng bigay, hindi naman pwedeng magbabawas tayo ng mga buwis, tatamaan ng koleksyon, etc. Tama naman po yun in theory and in principle, and probably in practice. But they should also not argue with us. How can they argue with us? How can they argue with me in our position na dapat naman bigyan tayo ng reprieve, bigyan tayo ng pahinga, bigyan tayo ng konting luwag sa pamamagitan ng tax-free na sahod. Ibig sabihin po, doon sa compensation. Di ba, tuwing sahod, hindi nyo pa nakukuha yung pinaghirapan ninyo, kaltas na yung buwis. Bigyan lang tayo ng pahinga. Ano? Kasi hindi nila pwede sabihin, babagsak ang koleksyon, mahirapan ng gobyerno, kahit po hindi naman bagsak ang koleksyon, inanakaw lang ng gobyerno Di ba? So, naintindihan ko po yun. Naintindihan ko yung prinsipyo po ng yung lifeblood doctrine. No? Ano po yung lifeblood doctrine? Alam ko naririnig nyo ito, hindi kinakailangan maging abogado, yung mga subject po sa kolehiyo, probably baka pati sa junior, senior high na didiscuss ito, yung lifeblood doctrine. Ibig sabihin po noon,
na yung mga buwis ay nagsisilbing dugo na dumadaloy para po mabuhay ang ating pamahalaan. Tama po yun. Wala po tayong pagtatalunan. Yung taxes, yung lifeblood doctrine. Taxes are the lifeblood of the government. Tama. Ang tanong, paano if yung mga taxes na yan are not spent properly? What about if those taxes that are coming from collections from taxpayers like you, like me, like us, ninanakaw lang at nauuwi diyan sa flood control scam? Di ba? Kung sinasabi na itong lifeblood doctrine